Nako po mga kababayan, Kuya Ed TV Vlog no na isang ex-marine sumabog na naman sa galit. Binanatan itong si AFP Chief Browner. Patungkol nga dito mga kababayan no sa sinabi ni AFP Chief Browner na wag nang isali sa politika ang Armed Forces of the Philippines. So bumanat naman itong si Kuya Ed at tinawag pang protector ng mga mga kababayan, ng mga magnanakaw daw. Nako, mga kababayan, ang tindi nito. Tapos sinabi pa ni Kuya Ed na hindi na namin kaya, mukhang maghahalo na daw ang balat sa tinalupan. Nako, yun daw yung sinabi ni Senador Marcoleta, naalala niya, na baka maghalo na ang balat sa tinalupan. At dahil hindi na daw nila kaya mga kababayan, ako mukhang bibigay na itong mga ex-marine, no? Mga retiradong general mga kababayan. So panoorin natin to, itong kanyang banat. Ayan, magandang umaga po. Bigyan naman po natin ng komento ang post na ito. Bayan, nakaka-CRY. Nakaka-CRY. Kasi sa haba ng panahon ng aming pagsisikap, proteksyonan, linisin ang aming hanay sa pagsiservisyo, ay ito lamang po ang aming makikita sa kabuntagan. Ang aga-aga, mga around 05:30 hours. Pagbukas ko ng cellphone ko, ito ang makikita mo. Sa mga kasamahan ko, sa mga katulad ko, mga retirado, officer and men, enlisted personnel, please, look upon this. Tignan nyo ang pagtatrato sa atin ng bunga sa kasalanan ng iisa. Ito ang palo, ito ang fireback, ito ang pagtuturing nila sa atin. Nako, yun mga kababayan, AFP, protector ng mga kawatan sa gobyerno. Nako, mga kababayan. So sabi ni former Gov Chavit kay AFP Chief Browner, ano to? Paalala ko lang sa head ng Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner, dapat taong bayan po ang protektahan ninyo, hindi po ang presidente. Wala sa konstitusyon na protektahan nyo ang presidente. Nako, mga kababayan. Former Governor Chavit kay AFP Chief Brownie. AFP protector ng mga kawatan sa gobyerno. Ano to? Ito na ba ang pagtuturing ng minsan ang sambayan ng ipinaglaban natin ng pataya? Ito na ba ang pagtuturing or sukli sa kagaguhang ginawa mo, Browner? Loko. Ito na ang pagtuturing ng buong sambayanan sa sandataang lakas. Ito na. Ang tayo ay maging protector ng mga kawatan sa buwaki ng inang gobyerno na to. Ito na. Ito na ang sukli. Ito na ang sukli sa mga merit, sa mga medalya na tinatanggap. Medal of Valor ka man, pero ang tingin sa atin ng taong bayan, protector ng kawatan sa gobyernong ito. Ano ba mang medalya meron kang tinanggap? Purple Heart pa man yan, Military Merit Medal pa man yan. Pero ito ang pagtuturing ngayon ng kalapastanganan ng ginawa mo. AFP protector ng mga kawatan sa gobyerno. Usang alaw, sobra na ito. Tangina, tama na ito, hindi lang sa laman, hindi lang sa buto. Maging sa pamilya namin, tumatama ito. Kasi mga rin sila eh. Dati rin silang di ba? Marines, mga kababayan. Ibig sabihin damay din sila dito sa nangyayari ngayon.
na tinatawag ang AFP na protector daw ng mga kawatan sa gobyerno. So itong mga retiradong general, umalma na mga kababayan. Itong si ex-marine Eduardo Aryo ay talagang umalma na kasi dati siyang kasapi sa AFP. Tama ba mga kababayan? So ang AFP at ang Marines ay iisa lang mga kababayan. Armed Forces of the Philippines. So paki-correct nyo po ako mga kababayan na. Ayan, kaya itong si Kuya Ed ay talagang umalma na. Nagalit na mga kababayan. Kasi syempre, isa rin siya dati sa nakikipaglaban sa bansang Pilipinas. Pero ngayon ang nangyayari parang ang AFP ba mismo ang nagpoprotekta sa mga magnanakaw dito sa gobyerno. Yun yung sabi dito mga kababayan. So, tuloy natin. Wala pa bang nagtatanong ng mga anak natin na bakit ganito ang pagtuturing sa atin? Tangin ng yung buhay na yan. Ganito na ba ang antas at ranggo na kung ano titignan tayo ng taong bayan? Kung hindi kayo nasasaktan, nasa sa inyo yan. Pero kung hindi kayo gagalaw, nasa sa inyo rin. Sobra na ito. Okay lang sana sa ibang departamento, pero this one is conclusively serious. Hindi na ito maganda. Hindi na ito maganda. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Congressman o ni Senador Dante Marcoleta. Mukha atang maghahalo ang balat sa tinalupan. Nako. Mukhang hindi na po namin kaya ito. Nako, di ba mga kababayan? Hindi na. Ayan, hindi na daw kaya mga kababayan. Mukhang maghahalo na daw ang balat sa tinalupan. Ano kaya masasabi dito ni AFP Chief Browner sa pahayag ng ex-marine na si Kuya Eduardo Aryo? So ito yung channel niya, Kuya Ed TV Vlog, sa kanyang TikTok account. Sa Facebook din, ganun din mga kababayan. So anong opinion nyo dito sa sinabi ni Kuya Ed? No, talagang mga kababayan, nakakakilabot itong kanyang matalinhagang sinabi. Grabe, 'di ba mga kababayan? Intindi na kasi ng corruption dito sa Pilipinas. Malubha na kumbaga sa isang sakit. Isa na itong stage 4 cancer na mahirap nang gamutin. Pero maisasalba pa naman mga kababayan kung sakaling may maupoong susunod na presidente na maayos at talagang tatanggalin niya itong corruption sa Pilipinas. So grabe itong kanyang sinabi mga kababayan. Nakakagalit na dahil antindi talaga ng corruption sa Pilipinas. Malubha na. Kayo mga kababayan, mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito. So ngayon naman, pag-usapan din natin itong banat ni dating ombudsman Samuel Martires dito kay bagong ombudsman Boying Remulla. Sabi niya dito, dating former ombudsman, nagmumukhang tanga ang bagong ombudsman. Ayan, sabi niya pa dito, payo ko kay Ombudsman Remulla, kung nakikinig ka, magtrabaho ka, tigilan mo ang halos araw-araw na priskon. Biro mo, hindi mo alam anong proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman, naku mga kababayan, matindi itong kanyang banat kay bagong ombudsman. So basahin pa natin itong buong detalye. Sabi, ano to guys balita to sa Ang Balita ngayon. So pinost niya.
totoo naman to na sinabi ni former ombudsman. Sabi pa dito, nagmukhang tanga si Ombudsman Remulla. Ayan. Binanata ni retired Ombudsman Samuel Martires ang bagong ombudsman na si Boying Remulla matapos nitong maglabas ng mga pahayag sa ilang press conference kaugnay ng isyu sa 2019 reversal ng kaso ni Senador Joel Villanueva. Sabi niya pa, payo ko kay Ombudsman Remulla, kung nakikinig ka, magtrabaho ka, tigilan mo ang halos araw-araw na press con. Biro mo, hindi mo alam kung anong proseso ng isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman, nako mga kababayan, ang tindi ng banat ni former ombudsman. Sabi niya pa dito, ayon kay Martires, dapat ay ituon ni Remulla ang oras sa trabaho at hindi sa pagpapaliwanag sa media, lalo't malinaw umano sa mga record ng naibasura na ang kaso ni Villanueva noong 2019 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa ni Martires, ang isyo sa reversal ay tila panlilinis lamang sa mas mabibigat na problema. Dapat pagtuunan ng pansin ng ombudsman gaya ng mga ghost projects at flood control anomalies na patuloy na inuungkat ng publiko. Tama. Bago pa ito, naging mainit na rin ang palitan ng pahayag ng dalawang ombudsman matapos iginiit ni Remulla na tila secret decision ang naging aksyon ni Martires sa kasong Villanueva, isang bagay na mariing itinanggi ng dating ombudsman. Nako mga kababayan, grabe no? Nagbabanatan itong dalawa. Anong opinion nyo dito mga kababayan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Ang tindi. Ang kawawa nito ang taong bayan mga kababayan, kasi 'di ba? Ang nangyayari kasi nalilihis yung mga issue na imbis tuunan ng pansin itong flood control anomaly. Hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Kaya talagang nakakapanlumo, nakakagalit itong nangyayari sa gobyerno ngayon. So kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa opinion ni former ombudsman laban kay bagong ombudsman Boying Remulla? At doon naman sa sinabi ni Kuya Ed, no, sa banat niya kay AFP Chief Browner mga kababayan. So mag-comment po kayo, mag-like at mag-share, no? At sa mga bagong pasok, pa-subscribe po ng ating YouTube channel mga kababayan. Maraming salamat po.